Good day sa inyong lahat. Ako nga pala si Giovanni Muschero from WPU PPC Campus, second year college on Bachelor of Science and Criminology. At ngayon, i-explain ko sa inyo every sentence, ang paragraph patungkol sa transnational security threat sa theories of policy. Let's discuss this paragraph. The emergence of transnational security threats, mainly transnational terrorism, may have slowed the decline of the state and the state control of policing, since non-state security providers lack the necessary resources to effectively confront this old and new threat. The disappearance of the state and the shrinking domain of state policing may have been overstated. From these phrases, the emergence of transnational security threats, tinutukoy dito na yung mga transnational security threats o yung mga nakakabahala na mga panganib sa buong mundo, like yung mga terrorism, mga parts na ganun na kung saan nakakatakot siya o nababahala yung mga bansa sa panganib na dulot ng mga threats na to. So, pag sinabi natin emergence o yung pag-usbong paglabas ng mga threats na to is nakakabahala na sa mga bansa o sa mga states na gusto ng security para sa mga threats na to. Ang transnational terrorism o terrorism ay kilala sa paggamit ng mga violence bilang threat ng mga non-state actors. So, sino ba yung mga non-state actors na to? Sila yung mga tao na hindi belong sa isang gobyerno na nag-across sa mga borders para mag-cause ng trouble. So, ini-influensyahan din nila yung mga tao, yung mga citizens, and yung governments sa political at sa social changes. Ang grupong terrorism ay nag-influence sa mga citizens para maging against sa government or mag-alyansa sa patakaran o pamamalakad ng mga namumuno. Doon pa lang, yung terrorism is kumakalat at nakapasok nila yung mismong government. Dahil yung transnational terrorism, kaya nilang dahan-dahanin sakupin yung state and yung pagkontrol nila sa policing. Dahil sa kakayanan nilang ito is hindi na kayang suportahan o magbigay ng non-state security providers ng mga necessary tools para masolusyonan o effectively confront yung mga new and mga old threats na to, no? And yung dahil sa ganitong sitwasyon, yung disappearance ng state tapos yung pagkakalugmok nila o yung dahil nasakop nga sila ng terrorism is parang nawawalan na sila ng lakas o kakayanan para labanan pa ito. So, babawasan yung domain ng state policing para kontrolin yung situation, no? Proceed to this paragraph. These strands of thinking on how globalization has changed policing. The notion of a risk society, the calm modification of security, and the concept of a security sector and security sector reform. Paano nga ba mababago ng globalization yung policing? So, meron tayo ditong 3 strands of thinking. First is yung sa risk society. So, minamanage nila yung risk, lalo na yung mga unpredictable and transnational katulad ng terrorism,
pandemics, tsaka yung cybercrime. So, yung mga to, mahirap to i-predict, no? So, kaya nag-shift sila from responding to the crime after it happens to uh, anticipating and preventing future threats, no? Ginap na anticipate nila na agad at para ma-prevent na agad yung future uh, threats. So nagbase sila agad sa future. So paano ba sila makaka-innovate ng new ideas para at least uh, hindi pa nangyayaring yung crime is meron na silang paraan. So paano nga ba 'yon? Siyempre, nagpo-focus sila sa intelligence, sa surveillance, tsaka yung sa data sharing across national borders, no? And syempre, partnerships na rin between states and international bodies katulad ng Interpol at saka Europol, no? Para ma-manage nila na yung global risk. Next is yung sa commodification of security. Sa commodification, gusto nila ng ibenta yung security para at least may iwasan man lang yung mga threats na to. So, yung mga tao na nangangailangan ng security is binabayaran nila yung mga agencies o mga security agencies na to para may protection sila. At lalo na yung mga high profiles like yung mga presidents yan. So sila ng mga security agencies para may protection. So dito lang naman sa modification para at least maiwasan yung mga threats is marami ng mga security agencies na nagbebenta ng kanilang serbisyo. And last is yung sa security sectors and security sectors reform. So dito asahan natin agad yung pagre-reform ng mga security sectors para ma-prevent yung mga future threats na mangyayari pa lang. So yung security sectors is nagre-reform sila para sa to make more democratic, tapos transparent and accountable na rin yung ginagawa nila nito reformation. So from the word reformation, inaayos nila yung sectors na to at pinapaunlad pa nila. So hanggang doon lang po. Thank you and God bless.